Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga nais maging OFW na huwag pumatol sa mga nag-aalok ng pagpoproseso ng overseas employment contract sa social media. Ang paalala ng DMW, peke at iligal ang mga ito. Nakatutok si JP Soriano. March 24 sa Clark International Airport, isang Pilipinang magtatrabaho raw sa UAE ang hinarang. Nabisto kasi ng Bureau of Immigration na peke ang ipinakita niyang OEC o Overseas Employment Contract at walang record nito sa database ng Immigration at Department of Migrant Workers. Sa secondary inspection, umamin ang babae na peke ang OEC at nabili niya sa online o digital platform sa halagang 7,200 pesos. Naharang din sa NAIA Terminal 3 nitong linggo, May 26, ang isang Pinay na magtatrabaho sana sa Kuwait nang mabisto sa secondary inspection na peke rin ang kanyang OEC. Ayon sa BI, inamin daw ng Pinay na nakuha niya sa isang social media page ang kanyang OEC sa halagang 500 pesos. Ang atin po mga kababayan, kapag nai-intercept po natin at nakikita po natin na biktima sila ng human trafficking or illegal recruitment, hindi po natin sila dinidetain because they are treated po as victims. Yan po ay tinuturing na human trafficking at non-bailable offense po yan, pagkakakulong. Si Ruth minsan na rin daw naalok online na nagsabing kaya nilang gumawa ng OEC at magbigay ng trabaho abroad, pero hindi niya ito pinatulan. Ngayon, pinoproseso na ang application at OEC niya sa DMW mismo bago makapagtrabaho bilang caregiver sa South Korea. Meron pong ganun, pero mas maganda po kasi pag government to government kasi ang DMW talagang secure. Muling paalala ng DMW, illegal at walang kapangyarihan ang sinuman na mag-issue ng OEC maliban sa ahensya. Yung pong pagkuha ng OEC is being issued by your own agency. Ngayon, kung kayo po ay direct hire, kayo lamang po ang pwedeng kumuha ng OEC at ito mismo ay sa DMW office, sa central office. Ang nakikita raw nilang modus ng mga kawatan. All they have to do is to talk to OFWs, yung nanggaling na sa abroad, tapos kukunin or titignan or hihiramin yung kanilang dating OEC, and from there, kasi original din yun, so from there, i-manufacture na, i-force na, papalitan na lang yung mga pangalan. Ilang social media pages na nag-aalok na mag-aasikaso ng OEC sa mga may balak mag-OFW ang nakita pa rin ng GMA Integrated News. Ayon sa DMW, nakipag-ugnayan na sila sa Meta, ang may-ari ng Facebook, upang i-report at ipa-take down ang mga ganitong uri ng pag-aalok ng serbisyo. Sa mga susunod na buwan, muling ilulunsad ng DMW ang OFW Pass, ang digital version ng OEC kung saan mas matinding security features pa ang ilalagay para matiyak na di ito mapeke. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.